This Legal Pinoy segment on Kababayan Today is brought to you by the offices of Attorney Roda Yabes Alvarez. Para sa inyong mga suliranin ukol sa batas, makakatulong kami. Magandang hapon po mga kababayan. Ako po si G. Tonji at nandito po ako sa Honolulu at the Morimoto Restaurant. Kasama ko si Attorney Roda Yabes Alvarez, who specializes in immigration and family law. Attorney, thank you for talking to us today. Salamat, G. Okay. Welcome back. Thank you very much. Umpisahan na natin ang ating mga discussion kasi marami tayong mga kababayan. Ang dream nila ay madala nila ang kamag-anak nila or ang loved one nila dito sa Amerika, sa Honolulu or in the mainland, no? And we want to talk options. Marami tayong mga kababayan, marami silang mga loved ones na natitira doon. Let's talk about this fiancé visa and the process of getting all the requirements needed for a fiancé visa. Alam mo, G, yung fiancé visa, yan ang isa sa pinakamabilis na paraan para maparating dito yung loved ones. Pero kailangan fiancé ka talaga. Ibig sabihin, talagang may relasyon. Oo naman. At saka ang ibig sabihin ng fiancé, meron kayo talagang intensyon na magpakasal. So pinaparating dito yung iyong fiancé, maaring nobyo o nobya, kailangan unang-una, meron na kayong intensyon na magpakasal. So pagka ganun, kailangan mapatunayan na talagang kayo'y magsing-irog o nag-iibigan. O sige, sabihin na natin sa panahon ngayon, maraming mga tao, nagkakakilala sila online, right? So, Facebook or chat rooms, does this count as something that will qualify for a fiancé visa? Ang maganda kasi dyan, G, dahil nga ang Facebook allows everyone to meet and mingle sa online. Maganda yan sa magsing-irog because everyday mura, actually libre pa nga, di ba? Pag mayroon ka ng subscription or may libreng wifi, pwede kang mag-build ng relationship. Pero ang kasamaan naman nun, dahil sa dali nga sumali sa Facebook at dahil medyo talaga namang mura ito, ang duda ng US Citizenship and Immigration Services kung totoo ba tong relasyon na ito ay nagiging masidhi rin. So nakakabuti ang social networking at ang media at ang technology to build on these relationships. Kaya lang, at the same time, dahil sa dali, nagiging cause din siya ng duda na totoo ba tong relasyon na to o ginagamit lang nung isang partido yung isa para makarating sa Estados Unidos. So it's like a double-edged sword. Okay, so what are the requirements that will strengthen a person's case when they are applying for a fiancé visa? Ano bang pwede nilang ipakita para mapakita naman nila na talagang may relasyon sila sa taong ito? Pag ganito, G, mga tinutulungan natin, usually they come to the office, yung iba kasi denied na na-deny na. Or yung iba naman, hinihingan pa sila ng mas matinding ebidensya. So tinutulungan natin yung ating mga kababayan na nasa Pilipinas na maparating dito ng kanilang mga US citizen petitioners or yung kanilang, yung nandito kasi maaring Pilipino rin or maaring Pilipino na Amerikano na or talagang tawag natin sa Pilipinas kasi doon foreigner, di ba? Talagang mga Amerikano yan. So tinutulungan natin sila to prove the relationship. So pagka ganon, matinding ebidensya ang kailangan kasi kung magre-rely lang tayo sa itong mga easy na evidences that yung example natin, yung social networking, yung Facebook, yung mga daily chats, kahit na may lag ka pa siguro, dahil nga medyo madali siya, medyo napansin ko sa mga kaso na medyo kulang yon bilang ebidensya. So we need to fortify yung evidence nila. Doon tayo tumutulong. Okay. So ang tanong ko naman kay Attorney Roda ngayon is, sabihin na natin, never pang nagkakilala ang dalawang tao pero may balak na silang magpakasal. Ngayon, maaaring mangyari yan, di ba? Nagkakilala sa social media, nag-uusap sa telepono. Meron na bang kaso, from what you've heard, na ibigay itong fiancé visa sa mga taong never pa nagkakilala?
Okay, so sinasabi mo, posible na sa panahon na ito na ma-in-love ka kasi araw-araw nakikita mo sa social media eh. Hindi naman mahal. Kamukha noon na mahal magtelepono. Oo. Or ngayon naka-video chat kayo, so na-in-love ka. Oo. Na hindi pa kayo nagkikita. Never pa kayong physical Yes. na nagka-date. Pwede ba yun? Oo. Alam mo, G, ang isang requirement ng fiancé visa, kailangan nagkita yung magsing-irog ng within the past 2 years before the filing of the petition. So dapat nag-meet sila physically within 2 years prior to the filing of the petition. But may exception. If for religious purposes, hindi kayo pwedeng magkita, hindi ko pa ginamit yung exception na yon. Binibigyan ng paraan na pwedeng pagbigyan. Pero because of that incident doon sa San Bernardino County na nagkaroon ng terrorist attack na ginamit ang fiancé visa para makapasok dito yung isang terorista, nagsistrikto na sila sa fiancé visa ngayon, lalo na pag hindi nagkita. So, kailangan talaga, pag may fiancé ka, di ba pa nagliligawan ng mga tao, gumagastos talaga sila, they invest in the relationship, so kailangan magkita. Pero sabi ko nga, hindi sapat yung pagkikita bilang pruweba or ebidensya na nagmamahalan ng dalawa. Kasi kung may masama silang intensyon, hindi sapat na nagkita sila at magandang ebidensya. Kailangan masinop at makita talaga ng Amerika na itong relasyon ay totoo at yun ang base kung bakit papapasukin yung alien na nasa labas. O sige, so sabihin natin, gaano ba katagal ang pag-file ng isang fiancé visa? Mabilis, no? Mabilis nga siya. Oh. So, kailangan talagang scrutinize. Oo, kasi nga, it's subject to abuse. Yes, and from the very beginning pa lang, meron na kayong tamang information. Hindi yung na-deny tapos saka lang kukuha ng abogado. Ibig sabihin po noon, mga kababayan, sa simula pa lang, tama na yung impormasyon ninyo. And you can only get that if you have a lawyer that knows the ins and outs, kumbaga, di ba, of all the requirements needed. So, Attorney, maraming salamat sa information that you shared with our kababayans out there, and I look forward to more kwentos from you. Maraming salamat, G. Alright. Maraming salamat po sa inyong lahat at magbabalik kami dito sa Kababayan Today. This Legal Pinoy segment on Kababayan Today is brought to you by the offices of Attorney Roda Yabes Alvarez. Para sa inyong mga suliranin ukol sa batas, makakatulong kami.